Matagal nang pinaplano ni na Marco, Ivan, Rina at Jessa ang pagpunta sa isang liblib na resort sa isang lugar sa Visaya. Gusto kasi nilang makatakas muna sa stress ng Maynila at makakita ng magagandang tanawin. Habang papasok sila sa mas matataas na bahagi ng bundok, napansin nila ang kakaibang katahimikan ng paligid. Wala silang nakikitang mga bahay o kahit sinong tao sa daang dinadaanan nila. Pagdating nila sa resort, agad silang sinalubong ni Lolo Ambong, isang matandang caretaker doon. Payat itong si Lolo Ambong. Mahaba ang kanyang buhok at para bang may kung anong itinatago na lihim na hindi masabi. Sabi ni Lolo Ambong, kailangan daw nilang matulog ng maaga dahil may mga nilalang na gumagala paggabi. Nagtawanan lamang sila Marco at Ivan, pero halatang hindi komportable si Rina maging si Jessa. Hindi nila alam na yung gabing iyon ang simula ng bangungot nila. Pagkatapos kumain, nagpasya sina Marco, Ivan, Rina at si Jessa na maagang magpahinga dahil pagod sila sa biyahe. Pero itong si Ivan, hindi pa dinadalaw ng antok kaya't lumabas siya at tumungo sa balkonahe. Habang naninigarilyo itong si Ivan, narinig niya ang isang kakaibang kaluskos mula sa puno malapit sa kwarto nila. Gulat na gulat siya dahil sa pagtingin niya, may nakita siyang isang nilalang na gumagapang pababa sa puno. Mahaba ang kanyang kuko at nakadikit ang katawan sa balat ng kahoy. Dahan-dahang lumingon ang nilalang kay Ivan at nagtagpo ang kanilang mga mata. Napaatras naman si Ivan dahil sa takot at nabitawan niya ang sigarilyo sa sahig. Noong napakurap si Ivan, biglang nawala ang nilalang sa puno. Agad siyang bumalik sa loob at isinarado ng malakas ang pintuan. Kinabukasan, pilit nitong ikinikwento kay Marco, Rina at Jessa ang kanyang nakita, pero hindi sila naniwala. Akala nila na parami lamang ang inom ni Ivan nung gabi. Kinabukasan, nagpunta ang magbabarkada sa ilog para mag-relax-relax at magpalamig. Malamig ang tubig, napakaganda ng tanawin. Ngunit paminsan-minsan ay parang may mga matang nakasilip sa malalayong puno. Pagdating ng gabi, nagpasya naman silang gumawa ng maliit na campfire doon malapit sa ilog. At habang nagkwekwentuhan sila, napansin naman ni Rina na parang may kumakaluskos sa mga dahon. Sabi ni Marco, naku, baka hayop lang daw yun. Pero hindi kumbinsido sina Jessa at Ivan. Biglang may mahinang tunog silang narinig na parang humahaba, matinis at nanggagaling ito sa tatlong direksyon. Napatingin silang lahat sa paligid pero wala silang makitang sino o anuman. Nang biglang may malakas na pumatak na sanga mula sa likod ni Marco. Nagbuntong hininga si Jessa at nagsabing dapat na silang bumalik sa kanilang kwarto. Agad silang tumakbo pabalik sa resort habang unti-unting lumalakas ang pagkaluskos sa likuran nila. Pagdating nila sa kwarto, nanginig si Rina sa takot habang si Marco naman ay pilit na pinalalakas ang loob niya. Sabi naman ni Lolo Ambong, hindi pa sila umaatake pero dapat daw umalis na sila kinabukasan.
Kaya't kinabukasan, nagdesisyon sina Marco, Ivan, Rina at Jessa na umuwi na ng maaga dahil sa kakaibang nangyayari. Ngunit pagpunta nila sa van, nakita nilang flat ang dalawang gulong nito. Wala ring signal ang mga cellphone nila para makatawag ng tulong. Kung kaya't nagpasya sila Marco na lakarin na lamang ang daan pabalik para lamang makatakas na at para makahanap ng taong tutulong sa kanila sa pag-aayos ng van. Noong una, sigurado sila sa direksyon dahil iyon ang dinaanan nila papunta sa naturang resort. Ngunit habang tumatagal, napansin na ni Jessa na parang paikot-ikot lamang sila. Nakikita nila kasi ang parehong malaking puno na ilang beses na nilang dinaanan. Nang biglang mataranta si Ivan at sinabing may dalawang anino daw na parang sumusunod sa kanila mula sa kanilang mga likuran. Dito na sila nagsimulang nagtatakbo. Halos hindi na nag-iisip kung saan papunta. Habang tumatakbo ang barkada, biglang may tumalon na isang nilalang mula sa puno sa kanilang kanan. Ang nilalang ay payat na payat, mahaba ang braso at tila gumagalaw ng parang hayop na sanay sa pag-akyat sa mga puno. Napahiyaw si Rina at muntik nang madapa sa ugat ng puno sa harapan niya. Habang tumutulong naman si Jessa kay Rina, biglang may isa pang nilalang na bumagsak mula naman sa itaas. Hinila ng nilalang si Rina pataas, mabilis at walang kalaban-laban. Nag-iwan lamang ito ng mahabang sigaw ni Rina na biglang naputol sa gitna ng kawalan. Habang nakatulala sila, biglang dinamba ng isa pang aswang si Ivan mula sa kanyang likod. Nadapa siya ng malakas at doon na siya inatake ng nilalang sa lupa. Hinawakan ni Marco ang braso ni Jessa at hinila niya itong papalayo para makatakas na. Halos hindi na sila lumingon dahil alam nilang wala na silang magagawa pa sa mga kaibigan nila. At alam nilang wala silang kalaban-laban sa mga nilalang ng dilim. Tanging nasa isipan na lamang nila ay ang makalabas ng ligtas sa naturang gubat na ito. Habang tumatakbo sina Marco at Jessa, bigla nilang nakita sa malayo si Lolo Ambong na may hawak-hawak na malaking sulo. Malakas ang sigaw ni Lolo Ambong habang tinatawag sila. At nung makalapit sila, agad silang inalalayan ni Lolo Ambong papunta sa isang lumang kubo. Pagpasok nila Marco at Jessa sa kubo, sinarado kaagad ni Lolo Ambong ang pintuan gamit ang isang kahoy na barikada. Sa loob, naamoy nila ang mga halamang gamot na nakasabit sa kisame ng kubo. At habang humihingal si Jessa, narinig nila ang mabilis na paglapit ng mga nilalang mula sa labas. Kumakalmot ang mga nilalang sa dingding na parang pilit pumapasok. Pero bigo sila. Hindi makapasok ang mga ito dahil sa mga halamang nakasabit na nagsisilbing proteksyon sa kanila. Nagtagal ang alingaungaw ng mga halakhak at pagaspas sa labas bago ito tuluyang nawala. Noong tuluyang tumahimik na, nakapaupo na lamang si Marco sa sahig, napahawak sa kanyang ulo dahil sa takot at pagod. Si Jessa naman ay patuloy ang pag-iyak. Kinabukasan, inihatid ni Lolo Ambong ang dalawa palabas ng gubat habang bitbit pa nila ang takot dahil sa pangyayari. Sa wakas,
nakasalubong nila ang isang dumaraang sasakyan at agad silang pinasakay. Habang papalayo ang sasakyang ito, nakita nilang nananatiling nakatayo doon si Lolo Ambong sa gilid ng daanan. Tahimik at tila nagbabantay pa rin. Pagdating naman nila Marco at Jessa sa Maynila, hindi sila agad nakatulog dahil patuloy pa rin ang kaba sa kanilang dibdib. Madalas silang mapabalikwas ng gising sa gabi dahil pakiramdam nila ay may nakamasid pa rin sa kanila. Hindi pa rin nila makakalimutan ang mga sigaw ni Rina at Ivan na biglang nawala sa gitna ng gubat. Magpahanggang ngayon, tuwing maaalala nila ang mga matitinis na tunog, napapatigil na lamang sila sa kanilang ginagawa dahil alam nilang kahit nakaligtas sila, may mga matang patuloy pa rin na nagmamasid. Sa dulo, napadpad sila sa isang simpleng bakasyunan. Isang bakasyunan na nasa loob ng pugad ng mga aswang. Yeah. Ako si Kuya Barry. Simulan natin ang kwento. Dilim Mall. Ako si Kuya Barry, naglalakad sa gabi, mga kwentong lihim na pinadala nyo. Dito lahat bumabagsak sa akin, mga yapak na hindi tao, humahaplos sa hangin, mga madampula sa bintana. Pag tumingin ka baka hindi ka na makauwi ng buo sa dilim. May aswang sa kanto, naririnig ang kaluskos. At may babae maganda pero aswang pala, nangiti pa lang, delikado na agad boss. May nilalang na gumagapang sa bakod ng bahay nyo kagabi. At isang kwento ng aninong hindi nawawala kahit may ilaw pa sa tabi. Lahat yan ipinasa nyo sa email ko, kaya bawat kwento parang sumasabog sa ulo ko. Kaya bawat kwento kailangan may lahat ko ito sa inyo. Ako si Kuya Barry, taga-kwento ng dilim. Storytelling, mga nilalang na hindi mo kayang banggitin. Mga aswang, manananggal, mga aninong nagmamasid sa hangin. Paggabi na, ako ang boses na hindi mo kayang patayin. Yeah, taga-kwento ng dilim. Yeah, taga-kwento ng dilim. May nag-email sa akin, may gumapang daw sa hagdan. Matulis ang kuko, mabigat ang hinga, parang bawag galaw, may plano na tinitignan ka lang. Yung bata raw nakakita ng kalahating babae, lumilipad sa bubong, hindi kisap mata kundi halimaw na gutom sa gabi. At may mga aswang nagalit, nag-aabang sa buhay mo. Tahimik lang sa dilim pero alam mong nandyan lang to. At tuwing binabasa ko lahat ng sulat nyo, parang may nakatayo sa likod ko. Pero sige, trabaho ko to. Lahat yan ipinasa nyo sa email ko, kaya bawat kwento parang sumasabog sa ulo ko. Kaya bawat kwento kailangan may lahat ko ito sa inyo. Ako si Kuya Barry, taga-kwento ng dilim. Storyteller ng mga nilalang na hindi mo kayang banggitin. Mga aswang, manananggal, mga aninong nagmamasid sa hangin. Paggabi na, ako ang boses na hindi mo kayang patayin. Yeah, taga-kwento ng dilim. Yeah, taga-kwento ng dilim. Hindi sila multo, mga nilalang silang gutom. At ang susunod na kwento, baka sa'yo naman galing. Ako si Kuya Barry,
Taga-kwento ng dilim. Bawat kwento ninyo, ako ang daan para marinig sa gabi. Mga aswang, engkanto, mga alamat na hindi namamatay rin. At gabi